Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga giliw kong mga kapatid, sinisimulan natin ang ating siyam na araw na paghahanda sa pagsapit ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman, sa paghahanda nating ito, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay po tayo, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong lubos naming gawin ang paghihintay sa pagdating ng iyong anak. Mangyari nawa ang kanyang ituro bilang tagapagligtas kapag siya'y aming sinalubong ng may ilawang nagniningas. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ganito ang sabi ng banal ng Israel, ng Panginoon mong muog sa iyong tumubos. Ako ang Panginoong iyong Diyos. Tuturuan kita para ka umanlad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta, kung sinusunod mo lang ang aking mga utos. Pagpapala sana'y dadaloy sa iyo, parang ilog na di natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang dating ng alon sa dalampasigan. Ang lahi mo sana'y magiging sindami ng buhangin sa dagat, at tinitiyak kong hindi sila mapapahamak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payot, maling halimbawa.
hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adikay. Pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila, nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon, siyang binubuhay sa gabi at araw. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, iba ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag hahantong. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sa ano ko nga ihahambing ang mga tao ngayon? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinutugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nananambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan na nag-aayuno at di umiinom ng alak, at sinasabi nila, inaalihan siya ng demonyo. Naparito rin ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at sinasabi naman nila, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Pakibati muna ng inyong mga katabi ng isang magandang gabi. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Mga giliw kong mga kapatid, tayo ngayon ay narito sa ating siyam na araw na pagdiriwang ng simbang gabi. Siyam na araw na tayo ay dudulog sa Diyos, tayo ay itataas natin ang ating mga dasal. Idudulog natin sa Kanya ang ating mga mithiin. Idudulog natin sa Kanya ang ating mga kahilingan.
idudulog natin sa Kanya ang ating mga intensyon. Siyam na araw. Ang binanggit ko'y siyam na araw. Baka naman ngayon lamang, Ang siyam ay siyam, Hindi ang siyam ay 8, hindi ang siyam ay 7, hindi ang siyam ay 6. Baka sabihin niyo, Father, kami naman ho'y nagsimula at natapos namin ang siyam na araw. Bakit? Dahil, Father, nagsimula kami nung unang araw at nagsimba naman kami nung pang-siyam na araw. Kaya, Father, siyam na araw din kaming nagsimba. Pero mga giliw kong mga kapatid, kung paano tayo naging masidhi sa ating pagsusumikap para sa ating mga kahilingan, ganun din sana kasidhi ang ating pagdulog sa Diyos. Sana araw-araw tayo'y sumimba. Araw-araw tayong magdasal sa siyam na araw na ito na ating paghahanda. Mga giliw kong mga kapatid, tatlong mahalagang bagay po ang ating pagninilayan sa siyam na araw na ating pagdulog sa Diyos. Una ay paghahanda. Mga giliw kong mga kapatid, ang siyam na araw na darating, simula ngayon, ay mga araw ng paghahanda natin para sa pagdating ni Jesus. Siyam na araw na maghahanda bago dumating sa Jesus. Pinaghahanda natin yung ika-10 araw. Bakit ba tayo naghahanda? Para kanino? Sa pagdating ng Diyos. Ay siyam na araw tayong nagsimba. Pagdating ng Pasko, ang inaantay natin, iniwanan natin. Bakit? Nasaan tayo? Nandun tayo sa ating tahanan. Naghahanda na ng ating panghanda. Hindi na tayo nagsimba. Mga giliw kong mga kapatid, maging malinaw nawa ang mga bagay na ito sa atin. Sayang yung pagkumpleto natin sa siyam na araw kung hindi tayo dadalo sa ika-10 o sa araw mismo ng pagsilang ni Jesus. Yun ang pinaghahandaan natin. Bukod sa mga bagay na pinaghahandaan natin sa ating buhay, bukod sa mga bagay na gusto natin magkaroon sa ating buhay, marami tayong pinaghahandaan pagdating ng Pasko. Kita naman ho natin, kahit ho sa ating mga sarili, tingnan ho ninyo yung inyong mga katabi. Makikita ninyo kung sino ang nakatanggap na ng 13-month pay at kung sino ang hindi pa. Kita naman ho ninyo yung paghahanda. Kapag kakita ninyo, pagka nakatanggap na ng bonus, tuwid na ang kailangang ituwid. May binili ng lipstick. May pang-makeup na. Yung mga tuwid ay nagpapatuwid. Yung mga kulot ay nagpapatuwid. Yung mga naman tuwid naman, nagpapakulot. Hindi na maintindihan kung anong ihahanda. Kaya bukod ho doon, mga giliw kong mga kapatid, sa paghahanda natin, physically, sana ang mas malalim nating inihahanda ay ang ating sarili. Yung paghahanda natin, sayang naman, kung tayo bilang mga tao ay naghanda ng ating sarili at naghanda sa siyam na araw, sayang naman, kung doon pa tayo mismo mawawala sa kapanganakan ng ating Panginoon. Mga giliw kong mga kapatid, minarapat ng ating mga ninuno na habaan ang kailangan nating paghahanda sapagkat dakila ang biyayang darating na ating tatanggapin. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Pinaghahanda tayo ng mahabang araw upang makuha nating makumbinsi at mapilit ang ating mga sarili maging karapat-dapat sa pagsalubong kay Jesus. Mga giliw kong mga kapatid, pinaghahandaan natin ng siyam na araw. Huwag nating sayangin yung pagod natin sa siyam na araw at pagdating ng Kapaskuhan, wala tayo. Sayang, dumating si Jesus, pinaghandaan natin. Sana naroon tayo sa espesyal na araw na yon ng pagsilang ng ating Panginoon. Pangalawa ay pananalangin.
manalangin. Pagkatapos nating ihanda ang ating mga sarili, tayo'y dudulog sa Diyos. Tayo ay magdadasal. Ito ay siyam na araw na pagdarasal at pagninilay sa mga kaganapan tungkol sa pagsilang ng manunubos. Pagninilayan natin ang mga buhay nina Maria, San Jose, Juan Bautista, Elizabeth at Zacarias, kung paano sila naging katuwang ng Panginoon upang simulang ganap ang plano ng kaligtasan. Mga giliw kong mga kapatid, siyam na araw tayong magdarasal. Siyam na araw tayong magninilay. Hindi po ito siyam na araw na pagmimisa lamang. Hindi po ito siyam na araw na panliligaw. Hindi po ito siyam na araw na tayo lamang ay dadalo dahil meron tayong makukuha. Siyam na araw na tayo'y magninilay sa dakilang pagdating ng ating Panginoong Diyos. Mga giliw kong mga kapatid, nakita ko nga po sa mga Facebook page o Catholic pages ng social media yung paalala nitong mga nakaraang araw. Nagpaalala sa atin na hindi dapat tayo sa siyam na araw na ito magsusuot ng hindi nararapat, mga maikling damit, mga crop top, dahil ang siyam na araw na ating pagninilay ay hindi siyam na araw na fashion show. Ang simbang gabi ay siyam na araw na pagdarasal. Ang simbang gabi ay siyam na araw na pagninilay. Hindi po ito ang mga araw ng pamamasyal sa iba't ibang makulay na simbahan. Hindi po ito yung siyam na araw na tayo'y dudulog dahil meron tayong gustong makita. Hindi po ito yung siyam na araw na tayo ay pupunta lamang dahil may ginugusto tayong makuha. Ito'y siyam na araw na pagdarasal natin sa Diyos. Siyam na araw na pagninilay natin sa misteryo ng pagsilang ng ating Panginoong Diyos. Mga giliw kong mga kapatid, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagdarasal. Ihanda natin ang ating mga tenga at puso upang tanggapin ang salita ng Diyos. Mga giliw kong mga kapatid, sa katahimikan ng ating pakikinig, nawa ay mas makita at makamusta natin ang ating mga sarili. Nasaan na ba ako sa punto ng aking buhay? Ako ba ay malapit sa Diyos o malayo pa sa akin ang Kanyang kalooban? Mga giliw kong mga kapatid, ang unang pakay natin sa pagparito ay magdasal. Magdasal tayo ng taimtim sa napakahalagang okasyon sa buhay natin pananampalataya. Ang una sanang pakay natin ay magdasal sa inaantay nating pagsilang ng ating Panginoon. Pangatlo, pagkatapos nating magdasal, pagkatapos nating handa ang ating sarili at magdasal, pangatlo, tayo ay magpasalamat. Mga giliw kong mga kapatid, kung tayo ay magaling magbilang, mapagtatanto natin na kulang ang siyam na araw kung isa-isahin natin, kung babaybayin natin ang mga bagay na dapat nating ipasasalamat sa Diyos. Kulang yung siyam na araw kung titingnan natin kung paano tayo binibigyan ng biyaya ng Diyos. Makikita natin na maging ang buhay natin ay hindi sasapat para magpasalamat sa kabutihan ng Diyos sa atin simula noong tayo ay magkaroon ng buhay. Pero mga giliw kong mga kapatid, sa kabila ng ating mahabang listahan ng kahilingan, pinansyal, material, at espiritual,
manguna nawa sa ating damdamin ang pasasalamat na tayo ay patuloy na binibigyan at patuloy na bibigyan pa ng ating Panginoon. Mga giliw kong mga kapatid, tanging pasasalamat ang ating masasambit sa lahat ng ibinibigay sa atin ng Diyos. Lahat ng nasa atin ay nanggaling sa Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin, tayo ang may gawa, kaya nakuha natin ng mga bagay na ito. Lagi nating alalahanin, ang buhay ay nanggaling sa Diyos. Ano mang nakukuha natin ay galing din sa Diyos. Isa sa pinakamagandang magagawa natin sa biyayang natatanggap natin ay ibahagi natin sa ating kapwa. Magbigay tayo sapagkat yan naman ang pinapaliwanag sa atin na diwa ng Pasko, ang pagbibigayan. Yan lagi ang maririnig natin kahit sa radyo o sa TV man. Ano ba ang diwa ng Pasko para sa iyo? Ang diwa ng Pasko para sa akin ay pagbibigay. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, magbigay ka. Pangalawa, sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang madamot. Mga giliw kong mga kapatid, ang mga taong marunong magbigay, ang mga taong marunong makisama sa kapwa, ang mga taong marunong makitungo sa kapwa, yun yung mga taong maraming kaibigan. Pero ang mga taong nagdadamot, ang mga taong hindi nangingialam sa kapwa, malimit sila ang pinag-uusapan ng kapwa. Ano? Kaya mga giliw kong mga kapatid, kung ano man ang meron sa atin, ipagpasalamat natin sa Diyos at ibahagi natin ang natatanggap natin na galing sa Diyos. Mga giliw kong mga kapatid, 3 paalala ni Jesus. Sa unang gabi na tayo ay nagnonovena para sa pagdating at pagkasilang ni Jesus. Una, dapat nihahanda natin ang ating mga sarili. Ang ating mismong kalooban. Na sa pagdating ni Jesus, meron siyang lugar sa ating puso na dapat tinatanggal natin ang lahat ng nagpapahirap sa ating sarili. Pangalawa, pagkatapos nating ihanda ang ating sarili, magdasal tayo. Ito'y 9 na araw na pagdadasal, 9 na araw na pagninilay. Nang sa ganun makita natin, ano ba ang gusto ng Diyos para sa akin? At pangatlo, pagkatapos nating magdasal, magpasalamat tayo. Nang sa ganun, paulit-ulit pa rin tayong biyayaan at bigyan ng pangangailangan natin dahil marunong tayong kumilala sa taong nagbibigay ng biyaya sa atin. Mga giliw kong mga kapatid, hari nawa sa banal na pagdiriwang ng misang ito, ang ating maawain, mapagmahal at mapagkalingang Diyos, lagi tayong gagabayan, aakayin at kakalingain hanggang sa pagdating niya na ating pinaghahandaan. Muli, isang magandang gabi sa inyong lahat. May pananampalataya, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa amang nagnanais na ang lahat ng tao ay magpaunlak sa kanyang paanyaya sa piging ng buhay na walang hanggang sa langit. Ang atin pong itutugon, Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang simbahan dito sa lupa, naway magpatuloy sa paglago at manghikayat ng higit na maraming mga tao sa piging ng kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang mayayaman at gayon din ang mahihirap, naway hindi humanap ng mga dahilan upang maiwasan ang tawag ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo.
Tayo naway tumugon ng tapat sa panawagan na magsisi sa kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Tayong lahat naway magtalaga ng ating mga sarili sa pagtataguyod ng layunin ng kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ang mga yumao naway mamuhay sa tahanan ng Panginoon at magdiwang sa piging ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ilapit mo kami sa iyo. Ama naming nasa langit, inanyayahan mo kami upang makasama mo sa iyong kaharian. Sa aming pananalangin para sa aming kapwa, tulungan mo kaming maisama sila sa piging na inhanda ng iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ang mag-aalay po ngayon ay pangungunahan ni na Mr. and Mrs. Hill and Agnes Mendoza and family.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ay kinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan kami niyang matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay inasahan naming lubos na makamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa kaitaasan, sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito, ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kami natubos mong tunay, Pong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, tangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami, nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert naming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni Poong San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal ni San Jose Marelo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Nang may kababaan ng loob, sama-sama tudulog ang ating mga kahilingan sa panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag naman ang aming maraming pagkakasala
pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Mga giliw kong mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang naniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panginoon, At sumainyo rin. iyuko ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos, Ama, ng bugtong na anak na naparito na noon, na hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo ng pagpapalangan at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng maawain, mapagmahal at mga pangyarihang Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.